Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie na pinamagatang Roski Raid na ipinalabas noong 2020. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita kay Nikita, isang sniper na nakapwesto kasama ang kanyang partner para bantayan ang isang bentahan ng armas na nagaganap sa Africa. Habang naghihintay sila na magsimula ang transaksyon, itinutok ni Nikita ang kanyang sniper rifle habang nag-uusap sila ng kanyang partner. Maya-maya, may mga sundalong kasama sa grupo ni Nikita na dumating sa lugar, kunwari nagbebenta ng armas. Nang bumaba sa sasakyan ng pinuno ng mga sundalo, napansin ni Nikita na nakatutok sa kanya gamit ang sniper rifle, na tila nagulat siya sa pagkakakilala sa lalaki. Sa sandaling iyon, bumalik sa alaala ni Nikita ang isang bahagi ng kanyang kabataan kung saan siya ay bihag, habang pinapanood ang kanyang ama na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga maton na humaharang sa kanilang dinaanan. Huminto lamang ang labanan nang dumating ang leader ng gang, isang lalaking nagngangalang Krasovsky. Sinubukang makipag-ayos ng ama ni Nikita upang palayain siya, pero sa halip, binaril at pinatay ni Krasovsky ang kanyang ama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang parehong leader ng gang na pumatay sa ama ni Nikita ay siya na ngayong namumuno sa mga sundalong binabantayan nila. Dahil sa matinding galit niya kay Krasovsky, pinaputukan ni Nikita ang leader ng sundalo, na naging dahilan ng isang matinding bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at ng grupo ng mafia na nais bumili ng armas. Nang mapagtanto ni Nikita ang kanyang pagkakamali, pinaputukan naman niya ang kabilang grupo upang makatakas ang kanyang mga kasamahan sa gitna ng putukan. Kasabay nito, may sumabog malapit sa kanilang sniper spot. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Nikita pero ang nakakalungkot, hindi nakaligtas ang kanyang partner. Makalipas ang ilang taon, namumuhay ng mag-isa si Nikita, isang simpleng buhay lang ang pinili niya. Ginugugo niya ang kanyang mga araw sa iba't ibang aktibidad gaya ng pagsasayaw at pag-eensayo ng martial arts gamit ang simpleng kagamitan. Matapos mapanatili ang kanyang magandang kondisyon, pumunta si Nikita sa bahay ng kanyang kapitbahay upang iwan ang kanyang alagang pagong at nagbigay rin siya ng pera sa kanila dahil pansamantala siyang aalis. Pagkatapos ay nagtungo siya sa isang kafe at lumapit sa isang grupo ng mga lalaking nag-uusap. Isa sa kanila, si Borovikov, ay nagpakitang gilas pero hindi man lang natinag si Nikita sa kanya. Habang mukhang magkakaroon ng gulo, isang lalaking naka-Amerikana na nagngangalang Race Hala, na siyang tumawag kina Nikita at sa grupo ng mga lalaki, ang dumating at inanyayahan si Nikita na makipag-usap. Sa sandaling iyon, nagreklamo si Nikita kay Race Hala tungkol sa pagpili nito ng mga taong mukhang mga siga sa kanto, samantalang umaasa siya ng mga bihasa at propesyonal. Tiniyak ni Race Hala kay Nikita na ang lahat ng pinili niya ay may kakayahang tapusin ang misyon. Sinabi rin niya na may isang babaeng nagngangalang Quasi Lover sa kabilang mesa ng kafe na isang propesyonal at tutulong kay Nikita sa kanyang misyon. Nang mas mapanatag sa pagkakaroon ng isang kasama na may karanasan, pumayag si Nikita na pamunuan ang misyon. Matapos ang kanilang pag-uusap, ipinakilala ni Race Hala si Nikita bilang leader ng grupo sa lahat ng naroon. Samantala, sa opisina ng pabrika ng alak, si Vasily, na siyang amo ng kumpanya, ay nakikipagpulong sa ilang shareholders ng kumpanya, at isa sa kanila ay si Sergey, ang anak ng leader ng Russian mafia na may bahagi sa negosyo. Habang nagaganap ang pagpupulong, naging bastos si Sergey sa bagong sekretarya ni Vasily na si Eva Elfi, kaya't nainis ito at sinampal si Sergey. Nagalit si Sergey at hiniling kay Vasily na tanggalin si Eva Elfi, ngunit sinabi ni Vasily na tanging ang ama lamang ni Sergey ang may kapangyarihang gawin iyon. Sa labas ng pabrika, naghahanda si Nikita at ang kanyang grupo para sa isang mapanganib na misyon na kanilang gagawin. Sa kasamaang palad, ayaw isuot ng mga kasamahan ni Nikita ang mga body armor na ibinigay niya, ngunit hindi na niya ito pinansin at sinimulan na ang misyon. Kasabay nito, sa loob ng surveillance room, nakita ng gwardya na si Serishev si Eva Elfi na pumasok dala ang isang file at umalis matapos silipin ang isa sa mga security camera screen, na parang may hinahanap siya. Samantala, sina Nikita at ang kanyang grupo ay pumasok sa isang lumang pabrika ng alak na dati ay ginawang imbakan ng mga armas. Nagbibigay ng mga tagubilin si Nikita, hinahati ang grupo sa iba't ibang team para sa misyon. Kahit na sumunod ang kanyang grupo sa mga utos ni Nikita, palaging nandoon si Borovikov na nang-aasar sa likuran.
Pagkatapos nilang maghiwa-hiwalay, hinahak ni Nikita at ng isang technician ang mga surveillance camera, ngunit pansamantalang napansin sila ng isang operator sa control room na si Roma. Muling sinilip ni Roma ang monitor pero hindi niya ito masyadong pinansin, iniisip na ayos lang ang lahat. Samantala, nilapitan ni Borovikov at ng kanyang grupo ang mga gwardya ng pabrika na umiinom. Hindi sila nagaksaya ng oras at agad inatake at pinatulog ang mga ito. Si Borovikov na pinabagsak ang maraming gwardya, ay nagyayabang patungkol sa kanyang kakayahan kay Nikita na nasa itaas ng hagdan at nanunood bago sumali sa labanan at tumulong sa pagpigil sa mga gwardyang umatake sa kanya. Pagkatapos nito, sinadya ni Borovikov at ng kanyang grupo na pumasok sa training room ng mga gwardya at hinamon sila sa isang laban. Sa gulat ng lahat, mahusay sa martial arts ang grupo ni Nikita at madaling nakipaglaban sa mga gwardya. Nang simulan ni Kiru, isa sa kanyang mga kasama, ang pagpapahirap sa isang natalo na gwardya, pinigilan ito ni Nikita at pinaalalahanan ang kanyang grupo na huwag pahirapan ang sinuman. Sa halip, inutusan niya silang itali ang mga natalo na gwardya. Habang patuloy silang nagsasaliksik sa loob ng factory, sandaling natahimik si Nikita nang makita niya ang larawan ng kanyang yumaong ama sa pader ng pabrika. Pagkatapos noon, inutusan niya ang kanyang grupo na ipagpatuloy ang paghahanap sa bawat sulok ng gusali. Samantala, tahimik na lumabas si Eva Elfie at nagtungo sa ibang lugar. Balik naman kina Nikita, narating na nila ang cafeteria. Pumasok si Nikita ng mag-isa upang kausapin ang mga tao roon at hiniling na huwag na silang makipaglaban, ngunit tumanggi ang mga gwardya ng pabrika at inatake siya. Kahit makakaya ni Nikita na labanan sila mag-isa, hindi matiis ni Borovikov at ng iba pa na panoorin lamang ang kanilang pinuno, kaya sumali sila sa laban kontra sa mga gwardya. Kahit na nabugbog nila ang mga gwardya, patuloy pa rin ang mga ito sa paglaban. Isa pa nga sa kanila ang nagtangkang umatake kay Nikita gamit ang isang sandata, ngunit nagawang mapabagsak ni Nikita ang kalaban. Ang kanyang team ay matagumpay ding napasuko ang lahat ng gwardya at tinali sila. Habang nagaganap ang labanan, nagtago sa banyo ang isang gwardyang si Georgie dahil sa takot. Nang tumahimik na ang paligid, palihim siyang lumabas ng pabrika. Samantala, pumasok si Eva Elfie sa isang silid-imbakan at mabilis na kinunan ng litrato ang mga gamit sa loob ng mga kahon. Samantala, sina Borovikov at ang iba pa ay patuloy pa ring hinahamon ang mga gwardya ng pabrika na makipaglaban. Biglang may dumating na isang malaking lalaki at inatake si Borovikov hanggang sa hindi na siya makabawi. Sinubukan ng kaibigan ni Borovikov na labanan ang malaking lalaki, ngunit nahirapan silang lahat na mapabagsak ito. Sa huli, sabay-sabay nila itong inatake at nagtagumpay silang pabagsakin ang malaking lalaki. Samantala, sinuri ni Nikita ang kalagayan ni Borovikov na may bali sa mga tadyang at binigyan siya ng gamot para sa sakit. Matapos bigyan ng paunang lunas ang kanyang kasamahan, inutusan ni Nikita ang ilan sa kanyang team na alagaan si Borovikov habang ang natitira ay magpapatuloy sa paghalugog sa bawat silid ng pabrika. Sa labas ng pabrika, pumunta si Georgie sa istasyon ng pulis upang iulat ang pag-atake ng grupo ni Nikita kay Colonel Alexander. Sa kasamaang palad, hindi siya inaresto ng koronel, na parang alam na niya ang tungkol sa pag-atake. Sa loob ng pabrika, naglalakad sina Nikita at ang kanyang team sa mga pasilyo nang biglang nawalan ng kuryente. Kakaiba, dahil biglang bumalik ang kuryente at muling gumagana ang lahat ng nahak na surveillance camera. Agad itong napansin ni Roma at Serishev, ang dalawang gwardya sa surveillance room, na napagtanto nilang nasa loob na ng pabrika sina Nikita at ang kanyang team. Mabilis na nilock ni Roma at Serishev ang pasukan patungong meeting room, ngunit nagawang sirain ito ng grupo ni Nikita nang hindi nahihirapan. Sa loob ng meeting room, nalaman ng mga shareholder ang tungkol sa pag-atake ng grupo ni Nikita at nagpasya silang lumaban, kahit na si Sergey ay nag-aalangan dahil sa takot. Armado, lumabas sila ng silid upang harapin ang grupo ni Nikita. Sinubukan ni Race Hala na makipagnegosasyon sa mga shareholder, ngunit sinipa siya ni Serishev, dahilan upang magsimula ang labanan sa pagitan ng grupo ni Nikita at ng mga tauhan ng pabrika. Napunta si Nikita sa isang silid na may mga espada at nakipagduelo kay Serishev. Samantala, ang ibang miyembro ng koponan ni Nikita ay kinailangang harapin ang dalawang malalaking shareholder na armado ng matutulis na sandata.
Sa kabilang banda, isang mas matandang lalaki na si Dmitry, na kabilang din sa koponan ni Nikita, ay sinubukang pigilan si Roma sa pagsira ng computer upang burahin ang lahat ng datos tungkol sa pabrika. Gamit ang kanyang kakayahan sa martial arts, napabagsak ni Dmitry si Roma gamit lamang ang maraming suntok. Matapos talunin ang lahat ng gwardya, ikinulong ni Reyes Hala ang mga shareholders sa meeting room at pinilit silang isuko ang kanilang mga pera. Kung tatanggi sila, tinatakot sila ni Reyes Hala na isisiwalat ang lahat ng kanilang mga krimen sa gobyerno. Samantala, sinusubukan ni Nikita at ng natitira niyang koponan na wasakin ang napakatigas na pinto papunta sa silid ni Vasily, ngunit naging isang matinding hamon ito. Si Vasily, na may hawak na shotgun, ay sinubukang barilin ang pader upang umatras ang koponan ni Nikita mula sa labas ng silid. Dahil sa mga putok ng baril, may ilang residente ang nakarinig at tumawag ng pulis. Pinangunahan ito ni Colonel Alexander, na dumating sa lugar ng imbakan ng alak. Ngunit hindi agad tumugon ang koronel sa ulat ng mga residente dahil may kasunduan sila ni Reyes Hala na huwag makialam sa nagaganap na pag-atake sa pabrika. Habang nakikipag-usap si Alexander kay Reyes Hala sa intercom, lumitaw si Vasily sa bintana at sinabing ayos lang ang lahat. Dahil dito, nagpa siya si Alexander na umalis sa lugar ng factory. Sa kabilang banda, inutusan ni Nikita si Kiro na hulihin si Vasily, ngunit hindi sumunod si Kiro at sa halip ay nagpunta sa opisina ng pabrika kung saan natagpuan niya si Eva Elfie na nakatago sa isang locker. Madaling nahuli ni Kiro si Eva at tinatakot ito, ngunit sa kabutihang palad, dumating si Nikita at pinigilan si Kiro na saktan siya. Hindi natuwa si Kiro sa pagpigil sa kanya ng kanilang pinuno, kaya siya, kasama ang iba pa niyang kasamahan, ay sabay-sabay na inatake si Nikita sa loob ng silid matapos marinig ang kaguluhan. Sa kabila ng pagiging mag-isa, nagawa pa rin ni Nikita na talunin ang kanyang mga kasamahan. Samantala, tahimik na nagtungo si Eva sa silid ni Vasily, kung saan nakasalubong niya si Reyes Hala. Sa parehong oras, napilitang lumaban si Nikita sa mga galit niyang kasamahan, at nagpatuloy ang kanilang labanan hanggang sa natalo si Nikita at napabagsak sa sahig. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Reyes Hala at sinubukang palabasin si Vasily mula sa silid sa pamamagitan ng pagbabante na sasaktan si Eva. Dahil naaawa siya sa kanyang sekretarya, lumabas si Vasily mula sa kanyang pinagtataguan habang nakatutok ang baril sa lahat. Sa gulat ng lahat, mabilis na hinihila ni Nikita sina Eva at Vasily pabalik sa silid. Tinutukan ni Vasily ng baril si Nikita, ngunit madali siyang nadisarmahan ni Nikita. Habang nakatutok ang baril kay Vasily, inamin ni Nikita na anak siya ng isa sa mga pangunahing ehekutibo ng kumpanyang gumagawa ng alak, at ngayon, kasali siya sa grupo na pumasok sa pabrika upang alamin ang katotohanan tungkol sa mga armas na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama noon. Samantala, si Eva, na dating pulis pala, ay sadyang nagtrabaho sa pabrika upang maghihiganti sa pagkamatay ng kanyang komandante, na may kinalaman din sa mga matataas na opisyal ng pabrika. Sa labas ng gusali, muling nagpakita si Krasovsky, na himalang buhay pa rin, kasama ang kanyang mga puwersa militar bilang tugon sa ulat tungkol sa pag-atake sa pabrika. Mukhang malugod siyang sinalubong ni Alexander, na tila tinatanggap ang bagong lider militar na ngayon ay may kontrol sa pabrika ng alak. Samantala, kitang-kita ang takot ni Nikita at sa kanyang grupo habang sinusubukan nilang tumakas. Kasabay nito, nakapasok sa gusali ang grupo ni Krasovsky matapos nilang mahak ang security system at mabuksan ang gate ng pabrika. Sinubukang tumakas ni Nikita sa pamamagitan ng ventilation system, habang ang grupo ni Krasovsky, na nagsasaliksik sa opisina, sa wakas ay nakasalubong ang grupo ni Nikita at si Reyes Hala, na nagpakilalang bagong may-ari ng kumpanya. Tumitindi ang tensyon ng tutukan ng mga tauhan ni Krasovsky ng baril si Reyes Hala at ang kanyang grupo, na nauwi sa shootout sa pagitan ng dalawang panig. Napagtanto ni Nikita na kailangan niyang tulungan ang kanyang mga kasama, kaya't sinimulan niyang pabagsakin ang mga tauhan ni Krasovsky. Matapos tumigil ang putukan at makita ni Nikita na may isa sa kanyang mga kasamahan na sugatan, iniutos niyang lumikas na sila palabas ng gusali. Ngunit tumutol si Reyes Hala dahil gusto niyang makuha ang buong kontrol sa pagawaan ng alak. Kaya inatake siya ni Dmitry hanggang sa mawalan siya ng malay. Lumabas mula sa kanyang silid si Vasily at humiling na palayain ang mga nakagapos at umalis gamit ang bus ng pagawaan sa pamamagitan ng isang lagusan. Habang sumasakay ang lahat sa bus, pumunta si Nikita sa storage room upang kunin ang sandata na matagal na niyang hinahanap.
Ngunit habang paalis na ang bus, bigla itong pinaulanan ng bala ng mga tauhan ni Krasovsky at inutusan ang lahat na bumaba. Nakita ni Krasovsky na buhay pa si Vasily at galit na galit niyang tinanong kung sino ang may kagagawa ng gulo sa loob ng pagawaan. Nang hindi sumagot si Vasily, pinaputukan siya ni Krasovsky mula sa malayo. Tinutok ni Nikita ang kanyang baril kay Krasovsky at muntik na niya itong barilin, ngunit naalala niya ang payo ng kanyang lolo na gumawa ng mabuti, kaya siya'y nag-alinlangan. Pagkatapos, ikinulong ni Krasovsky ang lahat sa bodega habang inilipat ng kanyang mga tauhan ang mahahalagang kagamitan mula sa storage room. Paulit-ulit niyang tinatanong kung sino ang may kagagawa ng kaguluhan. Itinaas ni Reyes hala ang kanyang kamay, kaya binaril siya ni Krasovsky at napatay. Pagkatapos, hinamon ni Krasovsky ang natitirang mga miyembro ng grupo ni Nikita sa isang laban. Tinanggap ito ni Alexei, ngunit mabilis siyang natalo ng kanang kamay ni Krasovsky. Kasabay nito, unti-unting pinabagsak ni Nikita ang mga tauhan ni Krasovsky at pinalaya ang mga bihag sa bodega. Tinulungan siya ng isang pulis na si Chooks TV na siyang nag-utos sa lahat na sumakay sa bus upang makaligtas. Nang masiguro ni Nikita na ligtas na ang lahat, bumalik siya sa loob ng pagawaan at pinabagsak ang lahat ng tauhan ni Krasovsky na kanyang nadaanan, sabay agaw ng kanilang mga sandata. Nang dumating si Krasovsky at dalawa sa kanyang tauhan, palihim na nagtanim si Nikita ng bomba sa isang pinto, na pumatay sa isa sa mga tauhan ni Krasovsky. Samantala, nang nakaalis na ang lahat mula sa bodega, nagpa siya sina Kirill, Vasily, at Eva Elfie na manatili upang tulungan si Nikita. Samantala, si Nikita ay kailangan pa ring harapin ang maraming tauhan ni Krasovsky, na isang napakahirap na sitwasyon. Buti na lang, bumalik si Chooks TV at tinulungan si Nikita sa pagpatay sa mga tropang militar ni Krasovsky. Habang papaalis si Krasovsky at ang kanyang mga tauhan mula sa pabrika, pinaputukan sila ni Kirill at ng iba pa. Sa kasamaang palad, tinamaan si Kirill ng bala at nagpas siyang pasabugin ang ilang tauhan ni Krasovsky, ngunit kapalit nito ay ang kanyang buhay. Sandaling nadamay si Krasovsky sa pagsabog pero nakaligtas. Tinangka niyang barilin sina Vasily at Eva, ngunit agad na magitan si Nikita at tinutukan siya ng baril. Tinanong siya ni Krasovsky tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan at inanyayahan siyang sumali sa kanya, pero mariing tumanggi si Nikita dahil nais niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Nagkaroon sila ng matinding laban, at dahil sa pagsasanay ni Nikita, natalo niya si Krasovsky. Nakaramdam siya ng gaan sa loob dahil naisakatuparan na niya ang kanyang paghihiganti. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, bumangon muli si Krasovsky kahit sugatan at muling umatake. Kaya't mabilis na gumamit si Nikita ng baril upang tuluyang patayin ang lalaking pumatay sa kanyang ama. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinakita sina Eva Elfie at Vasily na lumalapit kay Nikita at inaanyayahan siyang umalis sa lugar na iyon. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.